ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo po tayong lahat. Ngayon po ay nakatungtong na po tayo sa ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma. At ngayong linggong ito ay pinag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol sa paglilinis sa templo. At dito ho sa tagpong ito, si Jesus ay sinasabi sa kasulatan ay taon-taon pumupunta siya sa templo upang manalangin. At lalo na't ngayon, ayon sa gospel, tumungtong na ang panahon at malapit na ang Pasko, siya ay pupunta sa templo. At alam naman nating lahat na ang templo ay napakahalagang lugar po para sa atin. Dahil alam naman natin, ito po ay bahay dalanginan. At dito din po natin ginagawa yung tinatawag nating mga liturgical services o yung mga pagdiriwang natin sa banal na misa. At tayo din po bilang mga anak ng Diyos, dito po natin kinakatagpo ang ating Panginoon. Ngunit sa kabaligtaran nga po, sa nakita ng ating Panginoong Hesus, ang nangyari ay mistulang pamilihan ng mga hayop ang nasabing templo. Kaya ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Sa turo po ng ating simbahan o yung tinatawag nating Catechism of the Catholic Church, paragraph 5A3, na kung saan sinasabi na napakalaking puwang sa puso ng ating Panginoon at respeto ng ating Panginoong Hesus ang mga templo sa Jerusalem. At ito po ay natutunan niya sa kanyang mga magulang. Walang iba, si Maria at si Jose. At kung titingnan ho ninyo yung ikalimang misteryo ng tuwa, at ano po iyon? Ano po yung ikalimang misteryo ng tuwa kung talaga po kayo ay nagdarasal ng Santo Rosario? Ano po? Presentation. O tuloy, nagkamali ako. Ikalima, ano po? Pagkakita o pagkatagpo ng batang Jesus sa templo. So, ibig sabihin, hindi lang siya 12 years old na tumungtong ng templo. Pwedeng 11, 10, 9, 8 hanggang siya ay inihandog. Tama po ba ako? Diba? So, ibig sabihin, many times na siyang dinadala ng kanyang mga magulang sa templo. Kaya ganun yung pagmamalasakit ng ating Panginoong Hesus sa lugar na ito. At ngayon, kung maalala po natin, maidugtong ko lang, kung kayo man po ay nagsimba noong nakaraang linggo, ano po yung gospel noong nakaraang linggo? Sige, quiz po tayo. Joke. Nangyari, ano yung nangyari po nung last Sunday? Pagbabagong anyo. Hala, kinalimutan na yung last Sunday. The transfiguration of our Lord. Diba? At ano sabi ni Pedro? Doon na lang po, Lord, dito na, Rabbi, dito na lang tayo sa bundok. Manatili na lang tayo dito at magtatayo po kami ng 3 kubol. Isa para kay Moises, isa para kay Elijah, isa para sa kanya. Pero kung tutumbukin natin yon, ang isip ni Pedro ay hindi dahil para lang magkaroon sila ng comfort. Hindi. Dahil doon pa lang sa gospel ni Marcos, sinasabi na nakakaramdam ang mga alagad ng takot. Saan nanggagaling yung takot na yun? Hindi doon sa tinig na narinig nila sa itaas. Hindi doon sa liwanag na nakita nila. Kundi yung takot nila na nanggagaling doon sa ilalim ng bundok na iyon. Walang iba. Pag akyat nila doon sa lugar na iyon,
saan sila pupunta? Sa bayan ng Jerusalem, na kung saan doon si Jesus ay magpapakasakit, lilitisin para mamatay sa krus. At yun yung karugtong nun. Kaya tingnan nyo yung movement. Ngayon, parang medyo nilalagyan na niya ng parang kagat yung mangyayaring salvation o yung mangyayaring pagpapakahirap, pagpapakasakit ng ating Panginoon sa gospel ngayon. At ngayon, anong nais pong ipahiwatig sa atin ng Panginoong Hesukristo? Ayon po kay Pope Emeritus Benedict XVI, sa kanyang aklat na Jesus of Nazareth, ay may mga ilang scholars po ng Biblia na nagpapaliwanag tungkol doon sa paglilinis ng templo. Ang isang argumento po ay hindi po target o hindi po nais bigyan ng babala o reprimand ng Panginoong Hesus yung mismo yung templo. Hindi yun yung nais niya. Ang focus niya po doon sa tagpo na iyon ay yung tinatawag po na misuse o yung hindi wastong paggamit ng lugar na iyon. Ano po ba nangyari, di ba? Kung napakinggan niyo ngayon ang gospel, ano sabi? Nagtinda doon sa loob ng templo, di ba? Masama po ba magtinda doon sa grounds doon? Hindi naman literally sa loob ng templo. Kumbaga doon sa pinaka-grounds niya, masama ba? Pero ang naging mas mabigat na nangyari doon, kung bakit nagalit ang Panginoong Hesus, ay doon sa anomalya na nangyayari. At ano yun? Na inalaw nitong mga religious leaders noong panahon ni Jesus na magbenta ng mga hayop itong mga nagtitinda na ito. At kapalit ay merong porsyento. Kala nyo, ngayon lang ang merong ganon. Dati din. Kumbaga kung tayo ay may-ari man ng lote para gamitin for commercial use, sasabihin, meron niyang mayroon kang porsyento dyan. Diba? Kikita ka din. Tama po ba ako? At yun yung pinupunto ng ating Panginoon. Halimbawa na lang, sino ho ba dito yung mga nakapunta na ho ng Quiapo Church? Itaas ang kamay, wag na hong mahiya. Alam kong lahat po kayo ay nakapunta na ng Quiapo. Di ba? Siguro yung ilan sa inyo ho dito, ng mga kabataan pa nila, nasaksihan nila yung itsura o yung sitwasyon ng loob ng grounds ng Quiapo Church. Di ba? Marami tayong nakikita mga nagtitinda ho, di ba? At ang nakatutuwa ho doon, yung ilan sa kanila ay nagtitinda ng tinatawag na mga poon, aklat dasalan, rosaryo, krus, di ba? O di kaya may mga kwintas, di ba? Pero ang ilan sa kanila ay nagtitinda ng gamot na palaglag. Ano pa? Gayuma. Baka gusto nyong, magustuhan kayo ng inyong boyfriend, girlfriend. Punta kayo doon. Bili kayo ng gayuma. O di kaya, manghuhula. Madami. Pero ngayon wala na, di ba? Malinis na doon sa lugar na iyon. Malayo na sila doon sa area ng Quiapo Church. Di ba? Ang nakakalungkot lang ay patuloy pa rin na talamak pa rin ang pagbebenta ng mga ilan na iyon. Okay? Excuse me lang po sa mga nagtitinda. I respect those people na talagang they work hard para magtrabaho kasi kailangan talaga nila ng pangangailangan talaga nila. But ang nakakalungkot lang ay yung hindi na exercise
yung tinig ng Diyos sa kanila, na alam naman nating mali, pero bakit ginagawa pa din? At bakit nagbebenta? Ngayon, kung pag-uusapan natin ng injustices, masasabi po ba nating unjust tayo sa Panginoon kung tayo po ay bumibili ng mga anting-anting, ng mga bracelet na pang-lucky, pang-good luck charm? Masasabi po ba natin na injust tayo para sa Diyos? Doon pa lang sa first reading, ano sabi? Kung sinasabi doon, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan, hindi lang yon kung tayo ay pinatatamaan lang dyan sa mga imahe na nakikita natin, hindi lang yon na pinatutunguhan ng Panginoon. Ang iniisip din alam ng Panginoon kung ano ay iniisip ng tao. Kung ginagawa natin na Diyos-Diyosan ng mga tinatawag natin mga lucky charm na iyan, para na rin niloko na natin ang Diyos. Kaya, nasan doon yung totoong pananalig natin sa Diyos? Kung naniniwala tayo sa mga pusa na gumaganyan at mga palaka na may kagat-kagat na pera at may katabi na Santo Niño. Nasan doon ang ating faithfulness? Nasaan ang justice para sa Diyos? Ika nga. Kaya ngayon, nandito ngayon tayo sa simbahan, ang tanong po sa atin, paano po ba natin binibigyang respeto ang ating pong templo, ang ating bahay, dalanginan? Ikalawa, ang templo po ay pribilehiyo po natin upang upang palad sa ating Panginoon. At yon ay nasa katekismo din natin. Alam natin ito dahil sapagkat ramdam natin ng Diyos na nandito ang Panginoon, ang kanyang presensya, at yung nais nating katahimikan. Ang simbahan ay isang banal na lugar na kung saan naipapakita natin sa Diyos ang ating kahinaan at ang ating kapintasan. Dahil wala po talagang higit pa sa taglay ng kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng ating simbahan. Kung sa panahon po ng ating Panginoon, required ang pag-aalay na tinatawag nating mga hayop para makapunta ng templo. Ngayon, ang nais po ng Panginoon sa atin na ihain natin sa Kanya, ang ihandog sa Kanya, ay ang ating pagbabagong loob, ang puso na handang humingi ng tawad sa Diyos. At isang pagbubunyag din sa atin ni San Pablo sa kanyang sa unang sulat sa mga taga-Korinto na ang sabi niya tayo ay katawan ng Espiritu Santo. Kaya sa ating pagiging ampon ng Diyos sa diwa ng sakramento ng binyag, naunawaan natin na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin puso sa puso at nagsasalita sa ating konsensya. Isang tanong din na nais po natin pagnilayan ay, paano po ba natin binibigyan ng panahon ng Diyos? Baka nga ngayon lang, o di kaya pag panahon lang na dumarating ang Pasko, o di kaya kapag dumarating lang ang Pasko ng pagkabuhay, o di kaya tayo po yung mga tinatawag na KBL. Alam niyo po ba iyon? Nagsisimba tuwing may kasal, binyag, at libing. Muli, ang Diyos ay hindi namumuhi sa templo. Ang Diyos ay galit sa mga nangyayaring anomalya sa loob ng templo. At hindi po ito iba sa atin. Tulad po natin, ang Diyos ay hindi po galit sa atin mismo bilang tao. Galit po ang Diyos doon sa nangyayaring anomalya dulot ng kasalanan na ating ginawa. Kaya inaanyayahan po tayo
na maglinis na ating templo sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Maglinis po tayo ng ating templo ng ating kalooban. Tanggalin ang agiw ng dibisyon at ang talamak na nangyayari sa loob at labas ng ating simbahan, ang agiw na dulot ng tsismisan at dumi ng pang-aalipusta. Ipanalangin natin sa ating Panginoon na sana tayo ay bigyan ng pusong laging nakikinig sa kanyang tinig. Panahon na po ng Kwaresma at pagkakataon na po natin na magbawas, hindi po ng timbang, kundi magbawas ng mga bigat sa ating kalooban. Nang sa gayon po, ang Diyos ay madaling makapasok at tuluyan niya tayong panibaguhin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Amen.